Pagsakal ng lubid sa biktima. Ito ang lumabas na dahilan ng pagkakasawi ng dalawang biktima na sina Anson Ke at Armani Pabilio. Ayon sa Philippine National Police, maaaring may kaugnayan sa Pogo ang pagpatay sa mga biktima. Yan at iba pang mga update ihatid naman sa atin ni Jap Regala. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na namatay sa pananakal sina Filipino-Chinese businessman Anson Ke o Anson Tan at driver nitong si Armani Pabilio base sa resulta ng autopsy. Ang nakalagay po doon na cause of death po ay asphyxia through asphyxia by manual strangulation. So sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid po na orange. Ang pumatay po sa kanila ay yung dalawang Pilipino po according to their statement po. At ang nag-uutos daw po sa kanila ay si Ginoong David Tan Liao. Patuloy pa rin pinaghahanap ng PNP ang dalawa pang suspect matapos maaresto ang naunang tatlo. Meron pa po tayong hinahanap na dalawa pa pong tao, isang babae, isang lalaki, nakasama po at the time na hinold na po at kinaptive na po yung dalawang victims po natin. At yung babae po na pinaniniwalaan natin na ginamit na bait po para kay Anson Tan at isa pa pong lalaki. So we are considering them as probably principal by direct participation or principal by indispensable cooperation. Sinagot din ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo ang tanong kung may connection ba ang insidenteng ito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. These are some of the indication po na nakikita po natin na ito pong insidente na ito at least on the side po ng mga tao po na kumuha po at pumatay kay Ginoong Anson Tan may have been involved o at least involved po sa POGO associated activities po. Mayroon ding teorya ang pambansang pulisya sa grupo ni Liao. Nag-theory na ito pong si David Tan Liao ay isa pong may isa po silang grupo na tinatawag natin noon na muscle group na ginagamit po ng mga POGO associated personalities para po mangidnap at mag-entice para po maningil ng mga pagkakautang or minsan vendetta ang objective, ang motive or revenge po. Pinasalamatan naman ng pamilya ni Anson Ke at Pabilio ang Pangulo at ang PNP sa mabilis na pagkakaaresto ng mga suspect. Your tireless efforts made a real difference in the early arrest of the main factors and we are grateful for your perseverance. We highly appreciate your bravery and courage in keeping our community safe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po from Attorney Mego, the Counsel of the Family. In the same manner, yung pamilya po ni Ginoong Armani Pabilio ay gusto rin pong magpahatid ng pasasalamat po sa pamunuan po ng Philippine National Police sa mabilis na pagre-resolve po ng kaso po na ito. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Ke kay Pangulong Marcos Jr. at sa PNP sa pagtutok at sa paglutas ng kaso. Samantala, hindi suportado ng palasyo ang suhestyong gamitin ang military intelligence para tumulong sa paglutas ng umano'y pagdami ng mga kaso ng kidnapping. Pinabulaanan din ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang umano'y kidnapping cases sa bansa. Wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Patuloy pa rin ang PNP sa pagresolba sa insidenteng ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.